Ito ang inyong Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang mga balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi! Natangay ng umano'y scammer na recruiter sa Iloilo City ang 180,000 pesos ng isang lalaking gustong magtrabaho abroad. Sa Lapu-Lapu, Cebu naman, aabot sa 28 million pesos ang halaga ng pinsala sa nasunog na warehouse ng furniture. Ang mainit na balita hatid ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Tulong-tulong ang mga tauhan ng Lapu-Lapu City Fire District, CDRRMO at fire volunteers sa pag-apula sa apoy na tumupok sa isang furniture warehouse. Tumagal na mahigit isang oras bago tuluyang naapula ang apoy. Umabot sa 28 million pesos ang halaga ng pinsala. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi. Niya mao tumurong kung nga gibutok. So among gi-assume na electrical. Pero as to what kind of kanang klase sa electrical nga sunog, mao pa namang gi-process kini na, ma'am. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng apoy. Bibili daw sana ng aircon sa Bacolod City, pero sa kulungan ang bagsak na isang mag-live-in partner. Nahulihan sila ng mahigit 2 million pesos na halaga ng iligal na droga. Ayon sa mga otoridad, palusot lang ng dalawa na bibili sila ng appliance. Matagal na umanong minomonitor ng pulisya si Alex Jerome na itinuturong aktibong miyembro ng Bugalon Drug Syndicate. Mobile na sila kayo. Huwag sila nagatinarabla sa isa lang kalugar. Kibot lang kami sa Gulgada na muna gisulod ang isa ka tawon bata. Nila si Rong muna declare sila muna may pulis sila kung may. Arestado rin ang umano'y runner nila. Naaresto rin sa Barangay Singkang Airport ang itinuturing na drug queen. Mahigit 1.7 million pesos na halaga ng shabu ang nakuha sa kanya. Ayon sa pulisya, nakulong na siya noon dahil sa iligal na aktibidad pero depensa naman niya matagal na siyang tumigil rito. Nagtitinda umano siya ng isda. Wala kami sa moto kadako kag diinto namon kwaon. Emosyonal ang isang lalaki sa Iloilo City matapos umanong matangay ng scammer ang kanyang perang 180,000 pesos. Sabi ng biktima, inutang niya ang pera para sana makapagtrabaho sa Canada kasama ang nobya. Adlaw-adlaw blaser ka. Gaano ka sa depression na. Adlaw-adlaw hindi ka katulog sa panumdum, sa utang. Kita ko nanay ko ibe permi. Amo na nga, dunaloy ko sa nanay ko nga. Paano yun mabayaran? October 2023, nang alukin umano sila ni alias Inday na magproseso ng kanilang mga dokumento. Ang pangako, makakaalis sila noong Enero. Ang inaraw ng lalaking biktima ang kumausap sa suspect. Gapatigid ko ya siya as kumari, as a best friend sang akon nga brother. Kag nagdayon gid saya sa amon balaya antes siya maglakat sa gwa mo. Oo, mabuot man sa. Nagduda raw ang pamilya kay alias Inday nang pinispo nito ang pangakong alis na magkasintahan. Aniya, kailangan pa raw ng dagdag na 1,000 pesos para sa plane ticket. Damo na blang tao galing nga na-scam ya. Na kung why ko gimpos, wala kami tani kabalong damo nagli siya. Lain-lain man may Bicol, may Sambuanga kag Bacolod. Pati pa kay Isaya, ging scam yaman. Nauna nang nangako si Alice Inday na i-refund ang pera pero matapos ang ilang buwan, wala pa rin silang natanggap na pera. Plano ng pamilyang idulog sa NBI ang reklamo. Lalo't hindi na sumasagot sa kanila si alias Inday. We have to investigate them also. Kung hindi sila makakanto, hindi sila magpakita diri, we will be now constrained to file the necessary charges against that person of interest. Si alias Inday, posibleng masampahan ng staff at illegal recruitment in relation to cybercrime. Adrian Prietos, ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.